Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bandera. Pahayag ito ni BP Inday Sara sa kalagayan ni Attorney Harry Roque doon sa The Hague, Netherlands. Napapabalita kasi kahapon na naaresto na siya. Yung pala fake news at si Attorney Harry Roque mismong nagpost na hindi siya naaresto. Kahapon is bumiyahe siya from Amsterdam to Vienna, Austria. So ito, ang post ni BP Sara is, ang post, I am concerned about the former spokesperson Harry Roque more than his passport. He has health problems and that is the primary concern. So, passport, liwala yan, kibit balikat yan. Kasi nga, sa pagkakaintindi ko, kahit ikansila ng Philippine government ang passport ni Harry Roque, wala nang masyadong epekto dahil tinanggap na ng Dutch or Netherlands government ang kanyang application ng asylum. Mayroon na siyang legal status na tumira sa Netherlands. Hindi na siya TNT. Speaking of TNT, kawawang mga kababayan nating Pilipino sa Amerika, daming TNT. May kamag-anak pa nga kami, pinsan ng wife ko, tagal nagti-TNT doon. Nagtratrabaho underground, maliit ang sweldo, kailang nagtitiis. Ganon po yun. Kaya galit na galit ang Trump administration sa mga ganon, hindi lang Pilipino. Maraming nationality sa US na TNT, underground. Kaya kampanya ng Trump administration is paalisin ang mga, anong tawag doon? Illegal citizens. So, salamat naman at wala namang masyadong napauwing Pilipino. Siguro marunong magtago ang mga Pilipino doon. Kasi kinakatakutan noon pag upo ng Trump administration is maraming i-deport na mga Pilipino. So far, so good. May mangilan-ilan, kaya lang hindi madami. Okay, so balik tayo kay Attorney Roque. Walang masyadong problema yung kanyang passport. Kaya hindi pwedeng ipagmalaki ng mga anti-Duterte forces na Merisi Gaba na parang mahuhuli na siya. Kahit may Interpol red notice pa yan. Kapag hindi makipag-cooperate ang Dutch government sa Interpol, wala silang magagawa. And naniniwala ako sa sistema ng Netherlands. Yan ang kanilang tatak, yung paradise for persecuted individuals. Kaya matandaan niyo si late Joe Masison, nung umalis siya sa Pilipinas, ang pinili niya, marami namang bansa na nag-offer ng asylum. Kaya lang pinaka-the best talaga, alam ko, is Netherlands. Dahil very sila, concern sa political persecution. Gusto nilang tumulong sa mga taong pinipersecute because of their political beliefs or political affiliations. So, walang magawa, ulitin ko, ang Philippine government kung ayaw makipag-cooperate ang Dutch government. At dahil tinanggap na ng Dutch government yung application ni Attorney Harry Roque, ipagdasal na lang po natin na yung approval niya
I don't know how long will it take. But let's pray. Kasi ako, naniniwala ako dito kay Attorney Harry Roque na, although, opinion ko lang ito yung mga charges na sinampa sa kanya sa korte, bahala ng korte na mag-decide. Yung according to merits, to evidence. But akin is public opinion lang. Persecution itong motibo bakit ganyan nasampaan ng kaso at mabuti nga na lang at nakaalis siya sa bansa at naka-apply ng asylum sa Netherlands. So, sa mga naniniwala kay Attorney Harry Roque, one of the most loyal allies of the Duterte family, katumbas niya sina Senator Bongo, Senator Bato, kasama siya. Kaya may post siyang nabasa ko na I believe PRRD is the best president. Hindi ko pinagsisisihan ang pag-serve sa kanya o pagkampi, pagsuporta sa mga Duterte. May nabasa akong post na ganyan. Kaya alam ko, ang mga magkakapatid na Duterte, mataas din ang respeto nila, suporta nila kay Harry Roque. Kaya salamat. At ito, nagsalita si BP Sara, sabi niya na wala akong problema sa passport, health. So, sinearch ko sa Google, ano ba ang health problem ni Attorney Roque? Wala akong makita kundi parang motorcycle accident, something like that. I don't think so. Baka may mas malalim siyang problema sa health. Mostly, yung mga edad na ganyan, karamihang sakit na ng Pilipino, connected na sa heart o yung blood pressure. Ako, may rin ako sa health. Mataas ang aking blood pressure. Mataas din ang aking mataas ang aking cholesterol level. Kaya lang, nung una, mayroon akong medisina, yung maintenance. But ngayon, hininto ko na. Wala rin, hindi rin bumababa eh. Bumalik ako sa herbal o yung natural ways para yung ugat, yung malinisan ng ugat. Every morning, meron akong bawang, yung garlic. Dinidikdik ko yan, yung garlic, sa may lusong o alsong. Malit na alsong. Mga 3 to 4 cloves ang garlic. Pag nadikdik na, pinong-pino na, yan. Igaganon ko lang, iano ng tubig. And I find it effective. Ano pa, yung mga powders. Meron akong mga powders na mini-mix. Ano ito? Turmeric, chili powder, cinnamon powder, and konting paminta. Lagyan ko ng lemon. Lagyan ko ng honey. Lagyan ko ng extra virgin olive oil. Ano pa? Then, konting mainit na tubig. Inumin ko yun kada umaga. Mahirap lunukin dahil sili, kung ano. Plus yung garlic. Ang tapang nun, ang anghang dito sa tiyan. Kaya lang, tinitis ko kasi investment sa health. And so far, kahit hindi na ako titake ng maintenance medicine, I feel strong. Balik tayo. Hindi ko alam kung ano ang health problem ni Attorney Roque. Paki-comment naman kung anong alam nyo. Sakit ba sa whatsoever, sa organ or ano. Sana malampasan ng mga Duterte and of course itong mga alyado. Senator Bato, Senator Bongo, Attorney Harry Roque, malampasan na lang itong mga pagsubok, panggigipit na ito at konting tiis na lang mga ka-DDS. Ilang taon na lang, 2028. Nako, panahon naman natin, there will always be a day of reckoning, sabi nga Tatay Digong eh. Babalik at babalik si
BP Sara sa 2028 and sana by that time makauwi na si Tatay Digong dito sa Pilipinas.